Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No? Mga kababayan, kaibigan, ito na, pag-usapan natin ito. No? Unahin natin mga kababayan, yung tungkol sa West Philippine Sea. No? Atin po ang West Philippine Sea. So hopefully ma-share nyo po ang ating music video na atin ang West Philippine Sea. Meron po tayong awit alay po sa ating West Philippine Sea, sa ating mga matatapang na mangingisda at mga tanod dagat natin dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. So kasi po si Senator Kiko Pangilinan na isa sa mga advocate ng West Philippine Sea, meron pong nalaman, iniulat po sa kanya ng ating hukbong sandatahan na meron pong ginagawang kababalaghan, katarantaduhan ang mga inchik na mangingisda dyan sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Mga salaula talaga mga kababayan, no? At ganun din po, kaya siguro nagtatago ang witness ni Marcoleta dahil bogus pala, peke pala. Baka naman peke rin ang pagkatao niyan. Baka peke rin si Marcoleta, nagtatanong lang po, Senator, alam ko pikon ka, alam ko lagi kang grampel, ang ulam mo yata siguro ay palaging ampalaya, adobong ampalaya, sinigang na ampalaya, inihaw na ampalaya, kare-kareng ampalaya, lahat po basta may ampalaya. Favorite po yan ni Senator Marcoleta. Wag po pikon, Senator. Alright, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan itong karimari-marim na balita na natanggap po ni Senator Kiko Pangilinan mula sa ating Armed Forces of the Philippines. Tungkol po ito sa ating exclusive economic zone dyan po sa ating Ayungin Shoal. Tandaan ninyo, atin ang West Philippine Sea. Tayo po ay may karapatan dyan na ipinagkaloob sa atin ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Noong 2016 tayo po ay nanalo sa ating arbitral ruling na sinasabing tayo ay may karapatan sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Anything from there to our nearest coastline, tayo po ay may karapatan dyan. Hindi po tayo pwedeng itaboy, hindi po yan pwedeng angkinin lang isang bansa o ng ilang bansa. Kung gusto nilang mangisda, di kung papayag tayo, share the wealth of the sea. Pero walang pwedeng mangangkin niyan, tulad ng ginagawa ng bansang China ng mga salaula. Ang isa sa mga contested na island dyan ay ang Ayungin Shoal. Nandyan po yung tinatawag nating barko ng Republika ng Pilipinas na Sierra Madre na still, even though na uugod-ugod na yan, no, daig niya pa yung mga robot na nag-retire na sa transformer. Pero yan po, kalakalawang man siya, yan ang favorite niyang kulay, no? Parang brown, no? Sabi niya, I'm still alive and kicking. Commission warship pa rin yan ng Pilipinas. Commission, ibig sabihin active pa rin siya. Ngayon, napag-alaman po ng Senator Kiko Pangilinan sa ulat na rin ng Armed Forces of the Philippines, nakahuli po sila ng mga mangingisdang mga inchik dyan po sa vicinity ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Tinaboy po sila, hinuli sila at kinumpiska yung mga dala-dala nilang kagamitan sa bangka nila o sa barko nila. Alam nyo kung ano natagpuan nila? Illegal fishermen na nga dyan sa ating exclusive economic zone. May dala-dala pang mga lason, cyanide. Lalasunin yung karagatan natin, lalasunin nila yung mga isda at para mahakot nila. Malaki epekto niyan. Cyanide hindi lang sa mga isda, kundi sa iba pa na mga namumuhay po sa tubig tulad ng coral reefs, mga anemone, yung mga algae. Lason yan cyanide. Sa tao nga, pag ininom mo yan dedo ka Yung pa kayang mga hayop,
Yung iba naman, dinidinamita. Bawal pa rin yun. Hindi kayo mangisda ng tama. Pwede kayo gumamit ng net o mga whatever na hindi makakapinsala sa iba na namumuhay dyan po sa ilalim ng tubig sa karagatan na yan. Ayun, nahuli po sila. Mabuti naman. Dapat sinunog nyo. Dapat, kung ako dyan, sinunog, dapat tumawag ng Coast Guard ng AFP. Sinunog mismo, ura-urada. Doon sa karagatan, on the spot, sinunog nyo na lang dapat yung mga yan. Pero dapat kinuha nyo muna yung mga lason, yung mga illegal fishing materials nila, dapat kinuha nyo muna. Para at least madala na tong mga to. Kung babalik sila, ganun pa rin ang proseso. Kunin ang mga illegal fishing equipment, sunugin yung barko o bangka nila. Ganun dapat. Congratulations sa AFP. Mga walang hiya itong mga inchik na to. Lalasunin nyo pa yung karagatan namin. Lalasunin nyo pa, gusto nyong lasunin yung mga tanod bantay namin dyan? Yung mga mangingisda namin, maaapektuhan yan mga kababayan. Kasi lalasunin mo yung isda. Tapos ipapakain mo sa tao? Ibibenta nyo sa amin? Diba, DA? BIFAR? Bibili ba kayo ng isda na hinakot ng China? Hindi pwede yon. Walang ganon. Congratulations sa AFP. Buti na lang nakita nyo. Ano pa ang sabi ni Senator Pangilinan? Bawal mangisda sa sariling, yung wag kayong mangisda sa aming EEC. Parang ganun po yung pagkakaintindi ko. Walang isdaan sa loob ng may ibang EEC. Doon kayo sa inyong EEC. Doon kayo sa karagatan ninyo, hindi dito. Ang karagatan na para sa Pilipinas ay para sa Pilipino. Ngayon, kung gusto nyong magkaroon ng sharing ng blessing, magpaalam kayo. Mababait naman ang Pilipino Basta, Pilipino muna. Pilipino first, bago ang ibang bansa, bago ang ibang lahi. Ngayon, kung tapos ng mga Pilipino, o kayo naman. Ganun kaso ang gusto ng China, ariin nilang lahat. Oo. Makakuha naman yan sa usapan Diba? Pero itong China, dahil ganid ang mga walang hiya, gagawin lahat. Inaangkin nga nila. Pag gusto nila, biruin nyo pati Palawan. Meron dyan Chinese national na nagpo-post sa kanyang social media na ang Palawan daw ay pag-aari nila. Ay wala. Magkakamatayan tayo sa Palawan. Hindi papayag ang mga taga-Palawan na ariin ng China ang Palawan. Oo, maubos na lahi, walang bigayan mga kababayan. So congratulations po sa ating Armed Forces, Senator Kiko Pangilinan. Bantayan mo yan ang magandang legasiya mo, Tumulong ka sa administrasyong ito, lalong-lalo na sa iyong advokasya tungkol sa mga magsasaka, mangingisda o sa buong agrikultura, kung ano man yan, So pagpatuloy mo lang yan. Okay, at ngayon pasok naman tayo dito sa isang ating topic na nakalimutan ko. So ito po mga kababayan, yung isa nating pag-uusapan bogus pala, peke pala. Kaya siguro nagtatago na, hindi na mailabas si Gutesa, Kasi ayon po sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 18 sa sala ni Judge Sison, na sinabi niyang hindi si Attorney Espera ang pumirma sa statement ni Gutesa. Yung dokumentong dala-dala niya sa Senado na kinukumpirma niya nung tinatanong siya ni Marcoleta na ito ba ay pirma na notaryo? Opo, o ganyan, di ba? Sinasabi niya na yung kanyang salaysay ay pinirmahan niya sa harap ng isang abogado sa katauhan ni Attorney Espera, kaya legit. Kaso, nung nalaman po ni Attorney Espera yan, just to give you a background, umalma po siya. Hindi ko po pirma yan. Hindi humarap sa akin yung tao na yan. Kasi kinakailangan pag magpapanotaryo ka, haharap ka doon sa taong magnonotaryo niyan, abogado. Doon ka manunumpa, saka siya pipirma, stamp niya. Sabi ni Marcoleta noon, ay humarap ka sa hearing, pumunta ka, pwede kang madisbar sa sinasabi mo pag mali ka. Ngayon, kumbaga, tinatakot ni Marcoleta si Attorney Espera. Tumakbo po sa MBI si Attorney Espera, sinasabi niya, hindi ako yan. Pinaninindigan po ni Attorney Espera, alam niya. Talagang sabi niya, hindi ako ang pumirma diyan, ginagamit lang ako. Ngayon, base po sa pag-iimbestiga ng MBI sa kanilang forensic sa question division,
lumabas ang katotohanan. Yung signature doon ay hindi po si Espera. Na forensic, ano na yan? Na forensic handwriting na yan o signature na yan. So yung desisyon na yon ng NBI ipinasa sa sala ni Judge Sison ng Branch 80 ng Manila Regional Trial Court at sinabi niya, it is forgery. At ngayon, delikado ka, Gutesa. Nire-recommenda po ni Judge Sison ng Branch 80 ng Regional Trial Court ng Manila na ikaw po ay masampahan ng kaso. Forgery. Criminal case po yan. Under the revised penal code, no? Malaki ang pagkakasala mo. Kinakailangan kumanta ka na. Idawit mo na yung nagsulsul sa'yo. Ha? Baka naman, Gutesa, ha? May malaki kang pakinabang kaya umayon ka na lang. Ha? Gusto nyong siraan si Martin Romualdez. Huwag nyo nasama si Elizalde ko. Ayun talagang ayaw magpakita nun. Si Martin Romualdez na lang. Gusto nyong gisahin, gusto nyong ipabagsak si Martin Romualdez pero kayo pala ang babagsak. Malaki ang pananagutan mo dito, Gutesa. Huwag kang maging isang pawn. Kailangan kung ikaw ay makukulong, dapat magsama ka para hindi naman ikaw ang kawawa na araw-arawin ni Peryong at Dagol. Nakakahiya ka po na isang marin. Sinisira mo ang imahe ng marin. Ha? Matatapang po ang mga marino. Ang ating mga Philippine Marine, hindi po Marino, Marines. Ha? Oh. So sabi mo pa, poprotektahan ka ng mga Marines, mga kamista mo. O ngayon, natagpuan na nagsumite ka ng forged document, forged signature. Kinatigan po ng korte yung hinaing reklamo ni Attorney Espera. At ikaw, Marcoleta, no, na tinatakot mo si Attorney Espera, di ba dapat mag-apologize ka? Pero sa tingin ko hindi mag-apologize siya, makapal mukha niyan eh. Ha? Tinatakot mo na madidisbar pa siya dahil pinoprotektahan mo yung witness ka mo. Ano ang pananagutan mo diyan, Marcoleta? Dapat ikaw may pananagutan ka rin diyan eh. Pahiya ka yun oh. O ngayon ilabas mo na, Gutesa, lumabas ka na. Idawit mo na sino yung nagsulsul sa'yo. Sino yung nagbugay ng dokumento na yan, baka inabot na lang sa'yo na may pirma na o delikado ka. Kaya dapat kung ikaw lang magsabit ka na. Sabihin mo na ang katotohanan. Ha? Sino ang dapat masabit diyan? Sino yung accomplish mo? Malaking pananagutan yan, mga kababayan. Bogus pala kaya hindi ka makalabas o baka naman talagang forever wala na si Gutesa kasi alam nila madadawit sila. Kaya pinatahimik na. O Gutesa, kung tatangang matapang ka, sabi mo Marines ka, lumabas ka. Patunayan mo na mali yung sinasabi ng NBI at ni Judge Sison. Meron na po, na forensic ka na Yung dokumentong pinasa mo, na forensic, bogus, peke, forge. Ngayon, nire-recommendang kasuhan ka. Sinong magkakaso sa kanya? Better yet si Attorney Espera o di kaya yung NBI. DOJ, magkaso kayo. Yan po, ang NBI under DOJ yan. No? Gamitin nyo na yung yung ginawa nyong pagsasaliksik. Peke. Kaya dapat i-follow up yung rekomendasyon ni Judge Sison. Kasuhan po si Ortesa ng forgery. O lumabas ka, Marines ka, matapang ka Hindi po tumatakbo sa responsibilidad, sa accountability ang mga Marines. Sabi mo matatapang kayo. 'Di ba? Bato, hanga pa nga sa'yo si Bato, Marines ka, matapang ka. Ba't di kang lumalabas ngayon? Sagutin nyo yan. Kayo talaga para lang maibagsak nyo isang tao, siraan ninyo. Baka hindi lang yung kaso mong forgery. Ngayon nalaman ni Romualdez na forge yan, kaso ang tatambak sa iyo niyan, paninirang puri. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.